Magandang araw at welcome back. Kamusta kayo mga kababayan? Pag-usapan po natin itong issue na napakainit. Kasing init ng araw, kasing init ng panahon. Talaga namang tagaktak ang pawis mo. Kahit nasa loob ka ng bahay, pag hindi maganda ang ventilasyon ng bahay mo, talaga namang mahirap kumilos. Pag nagluluto ka, naglalaba ka, tagaktak ang pawis mo. Sabi, ano? Alam po ninyo mag-ingat po dyan sa may mga high blood. Mag-ingat po kayo dahil hindi po maganda ang epekto ng sobrang init ng panahon. Grabe, mahirap. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong mainit na issue ngayon na may kinalaman sa bigas. Mula noong 2022 election hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos itong issue sa bigas. Akalain mo naman yung mga pangako noon hanggang ngayon nakatingga pa rin. Kumbaga, ano pa rin sa ulap. Nakabitin. Yung pangako na 20 kilos, 20 pesos per kilo na bigas. Pero sabi meron na daw sa Samburan Visayas. Mamaya pag-usapan natin yan, okay? Kasi alam niyo mga kababayan na doon po sa press con nitong si Atty. Claire, special mention po itong si Senador Cynthia Villar. Dahil itong si Senador Cynthia Villar ay ang author ng Rice Tariffication Law. Kaya siya po ang special mention nitong si Atty. Claire sa kanyang press con. Alam nyo ito kaya ay simula ng demolition job laban sa mga Villar, sapagkat itong si Camille Villar ay lumipat bakod. Lumipat bakod itong si Camille Villar mula sa alyansa napunta sa kampo ng mga Duterte. Kaya ang tanong natin, ito kaya ay simula na ng demolition job laban sa mga Villar para ibagsak ang mga Villar. Yan po ang ating tanong. Hindi po tayo nag-aakusa. Tayo po ay nagtatanong mga kababayan. Ito po ang press con nitong si Atty. Claire Castro na kung saan binanata niya itong si Senator Cynthia Villar. Okay? Na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the Rice Tariffication Law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. O noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. Okay, yan po yan po ang banat nitong si Atty. Claire Castro kay Senator Cynthia Villar. Ano sabi? Ano sabi ni Atty. Claire? Dahil daw dyan sa rice tariffication na yan na ginawa nitong si Senator Villar, ay hindi na makapag-import ang gobyerno. At ang pinapayagan na lang daw na mag-import ng bigas ay ang mga private sector. Ganun ba yun? Ay, alam po ninyo mga kababayan bakit nga ba, ang tanong natin, bakit nga ba naipasa itong Rice Tariffication Law noong 2019, panahon ng dating Pangulong Duterte? Ito yun, di ba? Noong 2018, 2019, ay laman noon ang balita na itong NFA rice, di umano, ay hinahalo sa commercial rice para ibenta ng mas mahal. Laban po ng balita yan ng ABS-CBN, GMA News,
Ha? Eh, di ba nga doon sa isang lugar, sa Sarangani, meron doon warehouse na nireid. Nireid ng otoridad at doon natagpuan itong mga sako-sakong sako na walang laman na may tatak na NFA. Mga sako na ang dami. Nakita ko sa balita yun eh. At sinasabi na yun daw yun, nirepack. Nirepack, hinahalo sa commercial rice at binibintangan ng mahal, pinapakalat ko saan lugar, saan lugar ng Pilipinas para ibenta ng mas mahal. Kaya nga po naipasa itong rice tarification law, pinagbawalan na itong NFA na mag-angkat ng bigas. Di ba yun? Kaya lang, ang tanong natin, bakit noong 2020, 2021, 2022, wala na noong naipasa na noon ang rice tarification law? Meron ng rice tarification law, pero bakit ang bigas noon mas mura? Mas mura noon Meron na noong rice tarification law, katulad ngayon. Kasi sinisisi ni Atty. Claire itong rice tarification law na inipasa ni Villar. Bakit noong 2021, 2020, 2021, 2022, mura ang bigas noon? Ito sa katunayan ito po ay report ng PSA noong 2021, 2022. Sabi dito this quarter's nationalized wholesale price of rice at 37.92 per kilograms, recorded an increase of 0.9% from preceding quarters wholesale price of rice 37.60 per kilograms. Yan po wholesale price po yan, wholesale price. Ngayon, ang retail price noong 2021, 2022, ito nakalagay retail price 42.39 42.92. As of 2021, mura ang bigas noon. Mayroon ng rice tarification law. Bakit ngayon, pares lang naman, meron na rice tarification law, bakit mas mahal ngayon? Yan ang tanong natin kung bakit. Ano problema? Bakit hindi may bababa ang presyo ng bigas ngayon? Parehas lang naman. Kung tinuturo itong rice tarification law, bakit noon mura, ngayon mahal? Ito. Base pa rito sa report ng PSA 2022. Magkano ang bigas? 42.92 per kilograms, recorded an increase of 1.3% from previous quarters retail price of rice 42.39 per kilograms. Likewise, the current quarters seasonally adjusted retail price went up by 3.2% from the same period of 2020. At 41.57 per kilo. Mura noon Di ba? Diyan po tayo nagtataka kung bakit. Ano ang problema? Saan ang problema? Di po ba?
Alam po ninyo mga kababayan na, alam niyo kung bakit, sa aking palagay, kasi alam niyo ito mga sindikato kasi matatalino yan. Kayang-kaya nila lusutan ang batas. Lalo pag mayroon sila kasabwat sa gobyerno. Bakit ganun? Tayo ay nagtataka kung bakit. Mahal ngayon, mura noon, na parehas lang naman, may rice tarification law. Bakit ganun ang bigas ngayon? Naipasa na, nagkaroon na ng mababang taripa sa pag-angkat ng bigas. Pero ang presyo, halos hindi nagbabago. Sa akin palagay po, ang problema dito mga kababayan ang problema dito yung mga sindikato na hindi masugpo-sugpo. Ano problema? Sa akin palagay ay enforcement ng batas. Ito yung mga sindikato na matatalino, kayang-kayang lusutan ng batas, ay hindi masugpo-sugpo ng gobyerno. Yan po aking palagay dyan. Diba? Kaya sa aking palagay po itong pagbanggit nitong si Attorney Claire Castro sa pangalan ni Senator Villar, ay sa aking palagay ito po ay di kaya may halong politika na lamang ito. Bakit timing? Bakit timing nung sa alyansa po itong si Camille Villar, issue na itong bigas issue na po ang presyo ng bigas. Bakit noon hindi nababanggit ito si Villar, Camille Villar? O itong si Cynthia Villar? Bakit kayo nung lumipat ba ako dito si Camille Villar, saka nabanggit na ito ngayon yung rice tarification law? Di kaya ito po ay bahagi ng demolition job? Ang tanong natin mga kababayan. Yan po ating tanong dyan. Ang bira ito. Ngayon, sabi dyan sa balita, sabi sa balita ay ito ating gobyerno nag-distribute na ng mga murang bigas, yung 20 pesos per kilo, somewhere in Visayas, Cebu, Negros, ganoon ba? 20 pesos per kilo na bigas. Sa wakas, congrats. Congratulations sa gobyerno. Kaya lang, alam po ninyo marami ang nagdududa diyan, sapagkat bakit sa Visayas lang? Bakit sa Visayas lang ang nilagyan ng murang bigas? Bakit sa Luzon, sabi natin doon na sa baluarte ng Pangulong Marcos, Ilocos, sa Mindanao, hindi kaya dahil sa Visayas ay mahina ang alyansa? Tanong natin. Yan po ating tanong. Di kaya doon nilagyan ng murang bigas dahil mahina doon ang alyansa? Para lumakas, ito ang paraan. Di kaya ganon? Tuloy tayo nagdududa na rin Kaya yan po ating tanong sa gobyerno. Ano sabi ni BP Sara? Isa daw uri ng budol-budol. Isa uri ng pambubudol.
Itong ginagawa ito ng gobyerno, sabi ni Bibi Sara yan, kinukot lang natin. Kinukot lang natin ito sinabi ni BP Inday. Dahil ba sa eleksyon? Talagang talagang magagaling sila, magagaling maniobra. Talagang hindi sila na mauubusan ng kaparaanan. Dapat kung naglunsad kayo ng murang bigas para hindi mahaluan ng politika, total malapit ang eleksyon. Dapat tinatapos nyo muna ang eleksyon. Ganun dapat. Para hindi mahaluan ng eleksyon, mahaluan ng issue sa eleksyon ang inyong ginagawa. Diba? Ganun dapat. Para hindi mapagdudahan. Ilang araw na lang, eleksyon na. Diba? At saka, dapat kung naglunsad kayo ng murang bigas, buong bansa dapat. Dahil ang tao ay hindi lang naman ang mga nagugutom sa Visayas. Marami na sa Mindanao. Marami sa Luzon. Di ba? Di ba marami rin nagugutom sa Luzon? Di ba? Sabi daw ay subsidize. Subsidize ng gobyerno. Alam po ninyo yung pera na yan para ginamit sa pag-subsidize ng murang bigas, kung maganda lang po, kung pinalakas lang ang enforcement para masawa tayo itong mga sindikato na nagmamanipula sa presyo ng bigas, sana itong pera na pang-subsidize sa murang bigas na yan, sana magagamit natin sa ibang proyekto. Diba? Kaya lang dahil sa mahina ang enforcement, kaya ito tayo ngayon.